لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في ذكره، الذي إذا أطيع الشكر، وإذا عصي تاب وغفر، والذي إذا دعي أجاب، وإذا استعيذ به أعاد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasimulan na natin ang ikalawang haligi ng pananampalataya sa mga anghel, na kung saan ay natalakay na natin ang ilang mga katangian o kakanyahan ng mga anghel. Naabot na natin ang ikaapat na kakanyahan ng mga dambuhalang nilalang na ito na nilikha ni Allah na bukod tangi para sa pagsamba, pagtalima at pagpapatupad ng mga utos niya nang hindi napapagod, hindi nananamlay, at hindi nila naranasan ang anumang naranasan ng mga tao na mga kahinaan at pagkukulang. Kaya naman, nagsabi si Allah bilang paglalarawan sa mga dakila niyang mga nilikhang ito, yusabbihuna al-layla wan-nahara wala yafturun. Nagluluwalhati sila sa araw at gabi nang hindi nananamlay. Al-Anbiya 20. Pag nilayan po natin ang paglalarawang ito na la yafturun, hindi nananamlay o hindi napapagod. Samantalang ang tao kapag naparami ang pagdidikir o pagsasala ay maaaring dapuan ng pagod, pananamlay o pagkakasawa. Ngunit ang mga ito ay wala sa mga anghel. Dahil po sa kadakilaan ng mga anghel ay nanumpa si Allah sa pamamagitan nila. Bagkus ay pinangalanan ng isang sura sa mga anghel. Sinabi ni Allah bilang pagdakila sa mga anghel, was-saffati saffa, fazajirati zajra, fataliyati dhikra. Was-saffat, ito ang pamagat ng sura, nang ibig sabihin ay nakahanay o nakahilira, na ang tinutukoy ay ang mga anghel na nakahilira. Ang unang talata, was-saffati saffa, sumpa man sa mga anghel na nakahanay sa isang hanay. Fazajirati zajra, saka sa mga tagapagtaboy sa isang pagtataboy. Fataliyati dhikra, saka sa mga bumibigkas ng isang paalaala. Ito po ay mababasa natin sa As-Saffat, sura na ang pamagat ay mga anghel na nakahilira. Unang talata hanggang ikatatlo. Ang sura na ito ay pinamagatang As-Saffat, galing sa katagang saf, ibig sabihin na hanay. As-Saffat, ang mga nakahilira na mga anghel, na ang tinutukoy ay ang mga nakahanay na mga anghel na mga naglilingkod kay Allah. Ang ikalawang aya, fazajirat, ang katagang zajirat, ang mga tagapagtaboy na mga nagtataboy at nagdadala ng mga ulap na mga anghel.
fataliyat dhikra, ang mga bumibigkas ng isang paalala. Ito ay ang mga anghel na bumibigkas ng salita ni Allah at nagdidikir kay Allah. At ang panunumpang ito ay pagdakila ni Allah sa mga anghel. Sapagkat kapag ginamit ni Allah ang panunumpa sa isang bagay po sa Quran, ito ay pagdakila niya sa bagay na iyon at pagbigay diin sa kahalagahan ng bagay na iyon o kahalagahan ng mensahe na nais ni Allah na iparating sa atin. Sinabi na may akda ng librong ating pinabasa, Rabi'an, annahum safuna musabbihun. Ikaapat na sila ay mga nakahilira na mga nagluluwalhati. Sila'y nakahanay na mga nagluluwalhati ng hindi napapagod. Sa panimula po pa lamang ng ating libro, nilinaw na natin ang kahulugan ng pagsamba sa pamagitan ng pagtatasbih kay Allah, na kung saan ang tasbih sinasalin sa wika natin na pagluluwalhati, na ito'y nangahulugan ng pagpapawalang kaugnayan kay Allah o inilalayo natin si Allah sa anumang paglalarawan o paghahalin tulad sa katangian ng alinman sa mga nilikha niya. Sabi na may akda, alhamahumullahu tasbiha. Nag-udyok si Allah sa kanila ng pagluluwalhati sa Kanya. Si Allah ang siyang nagpasigla ng himok sa mga anghel na magluwalhati, magdikir, pumuri at sumamba sa Kanya. Wa matithala amri, at pagsunod sa utos niya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ito ay sa At-Tahrim number 6, na ang salin, hindi sumusuway kay Allah sa anumang ipinag-uutos niya, sa kanila, at gumagawa sa anumang inuutos sa kanila. Wa manahahumul quwwata ala tanfidhi, at nagkaloob siya sa kanila ng lakas sa pagpapatupad nito. Nilikha sila ni Allah, inutusan silang sumamba, magluwalhati, magdikir, at pumuri sa Kanya, at binigyan sila ng lakas upang magpatupad ng mga utos. Nagsabi si Allah, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Magsasabi ang mga anghel, walang kabilang sa amin malibang mayroon siyang isang katayuang nalalaman. Na kung saan sa talatang ito, nais kong basahin sa inyo ang Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wa qalat al-malaikatu mubayyinatan ubudiyatiha lillahi wa bara'ataha mimma za'amahu al-mushrikun wa laysa minna ahadun illa lahu maqamun ma'lum fi ibadatillahi wa ta'atihi. Nagsabi ang mga anghel na naglilinaw ng pagkaalipin nila kay Allah at kawalang kaugnayan nila sa hinakahaka ng mga tagapagtambal. Walang kabilang sa amin na isa man malibang mayroon siyang isang katayuang nalalaman sa pagsamba kay Allah at pagtalima sa Kanya.
Wa inna lanahnu safun wa inna lanahnul musabbihun. Tunay na kami ay talagang kami ang mga nakahilira, nakahanay. Tunay na kami ay talagang kami ang mga taga-luwalhati. 2 talata ito na ganito ang paliwanag sa tafsir. Nahnul malaikatu lawaqifuna sufufan fi ibadatillahi wa ta'atih. Wa inna lamunazzihun Allah amma la yaliqu bihi minas sifati wan nu'ut. Tunay na kaming mga anghel ay talagang mga nakatayo sa mga hanay sa pagsamba kay Allah at pagtalima sa Kanya. Tunay na kami ay talagang mga nagpapawalang ugnayan kay Allah o inilalayo namin si Allah sa anumang hindi naangkop sa Kanya na mga katangian at mga paglalarawan. Kaya tandaan po natin mga kinikilig kong mga kapatid, yung pagtatasbih natin, yung pagbabanggit natin ng Subhanallah bilang papuri kay Allah na siyang papuri at pagsamba din ng mga anghel, ito po ay nangangahulugan na atin siyang pinawalang kaugnayan sa anumang hindi naangkop sa Kanya na mga katangian at mga paglalarawan na paglalarawang paghahambing sa alinman sa kanyang mga nilikha na katangian ng kanyang mga nilikha. Nagsabi pa si Allah, fa in istakbaru falladhina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Ngunit kung nagmalaki sila, ang mga nasa piling ng Panginoon mo ay nagluluwalhati sa Kanya sa gabi. Pansinin po ninyo ang mga katagang, ang mga nasa piling ng Panginoon mo ay nagluluwalhati sa Kanya sa gabi at maghapon habang sila ay hindi nanghihinawa, hindi napapagod. Kung ihambing ang pagsamba ng mga tao sa pagsamba ng mga anghel na hindi nagsasawa sa pagsamba, ay wala pa pong isang patak sa kabuuan ng karagatan na pagsamba ng mga anghel. At sa talatang ito'y pinaalahanan ang tao na kung sila'y nagmalakit umayaw sa pagsamba kay Allah, ang katotohanan ay hindi nangangailangan si Allah ng pagsamba ng tao. Bagkos, inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga pagsambang ito sapagkat ang tao ang nangangailangan ng mga pagsambang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi sa tafsir, fa in istakbaru wa a'radu falam yasjudu lillahil khaliq fal malaikatul ladhina hum indallah yusabbihunahu wa yahmadunahu subhanah fil layli wan nahari ma'a wa hum la yamalluna min ibadati. Ngunit kung nagmalaki sila, umayaw sila at hindi sila nagpatira pa kay Allah ang tagapaglikha, ang mga anghel naman na mga nasa piling ni Allah ay nagluluwalhati sa Kanya at nagpupuri sa Kanya, kaluwalhatian sa Kanya, sa gabi at maghapon nang magkakasama habang sila ay hindi nagsasawa sa pagsamba sa Kanya. Hindi po sila nagsasawa sa pagdedikir, pagluluwalhati, pagsunod, at pagsamba kay Allah. Ang salita ni Allah na sinabi ko kanina na ating pansinin, inda rabbika, na ang salin nasa piling ng Panginoon mo.
na ang tirahan ng mga anghel ay sa langit na kapiling ni Allah. Sinabi pa ni Allah, takadu samawatu yatafattarna min fawqihin wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala inna Allah huwal ghafurur rahim. Halos sa ang mga langit ay nagkakabitak-bitak mula sa ibabaw ng mga ito, samantalang ang mga anghel ay nagluluwalhati kalakip ng pagpupuri sa Panginoon nila at humihingi ng tawad para sa sinumang nasa lupa. Pansinin, tunay na si Allah ay ang mapagpatawad, ang maawain. Ito po ay sa Asy-Syu'ara. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang mga anghel ay nasa langit. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم ayon kay Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu na nagsabi samantalang ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nasa mga kasamahan niya, biglang nagsabi siya sa kanila, atasma'una ma asma'u? Qalu ma nasma'u min shay. Qal inni la asma'u atita as-sama' wa ma tulamu an ta'it wa ma fiha mawdi'u shibrin ila wa alayhi malakun sajidun aw qa'im. Nakaririnig ba kayo ng naririnig ko? Nagsabi sila, hindi po kami nakaririnig ng anuman. Nagsabi siya, tunay na ako ay talagang nakaririnig ng ungol ng langit. Ungol o langit-ngit. Hindi sinisisi ito na umuungol. Wala roong tuwang ng isang dangkal, malibang sa ibabaw niyon ay may isang anghel na nakapatira pa o nakatayo. Nagsalaysay nito si Imam at-Tabarani at nagsabi si Sheikh Al-Albani na tumpak ito ayon sa kondisyon ni Imam Muslim. Nakapatira pa na sumasamba kay Allah at nakatayo na nangahulugang tumatalima kay Allah. Mayroong ibang salaysay ayon kay At-Tirmidhi na ipinahayag ni Al-Albani na sahih na ganito ang ating mababasa. Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un attatil sama' wa hukka laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Law ta'lamuna ma a'lam ladahiktum qalila wa labakaytum kathira wa ma taladzadtum bin nisa 'ala al-furush wala kharajtum ila su'udat tajra'una ila Allah. Tunay na nakikita ko ang hindi ninyo nakikita at naririnig ko ang hindi ninyo naririnig. Ang langit ay umuungol, atit o kaya naglangit-ngit at nararapat lamang na uungol sapagkat walang bakanting lugar sa langit na kasing laki ng 4 na daliri na walang anghel na nakalapat ang noon nito na nakapatira pa kay Allah. Kung alam lamang ninyo ang nalalaman ko, ay talagang tatawa kayo ng kaunti at iiyak kayo ng madalas at hindi na kayo
maliligayahan sa mga asawa ninyo sa inyong higaan at talagang lalabas kayo tungo sa mga talampas o mga daanan upang magpasaklolo kay Allah. Kagaya sa ating sinabi sa unahan, ang katagang atit na ang salin ay ungol o langit-ngit. Ang tunog na ito na atit na sinalin nating ungol o langit-ngit, ito po ay tunog ng paglalapat ng dalawang bagay na kagaya halimbawa sa pagkikiskisa ng kawayan sa mga taga-probinsya na nakakita ng kawayan. At ang tinutukoy ay ang tunog ng langit dahil sa bigat ng dami ng mga anghel na kagaya din sa tunog ng halimbawa sa probinsyano ng karong hinihila ng kalabaw na may mabigat na karga. Sa paghihila sa tindi ng bigat na karga, ito ay lumalangit-ngit, umuungol sa pagkikiskisan ng mga bahagi ng karo na hinihila ng kalabaw. Dahil sa bigat ng dami ng mga anghel na lumuluwalhati, nagpupuri, at gumagawa ng iba't ibang pagsamba kay Allah, ay umuungol ang langit. Ang mga anghel ay mga dambuhalang nilikha na nagsasagawa ng kanilang tungkuling paglilingkod kay Allah na pagluluwalhati, pagdedikir, pagpapaterapa, pagtatayo, at panalangin kay Allah, gaya ng binanggit sa talata, wa inna lanahnu safun, wa inna lanahnu musabbihun. Tunay na kami ay talagang kami ang mga nakahilira, safun. Tunay na kami ay talagang kami ang mga taga-luwalhati. Sinabi may akda khamisan, annahum mahjubuna anil musyahada. Ikalima, na sila ay mga natatabingan sa pagkakasaksi. Ang mga anghel ay mga nilalang na pang nakalingid. Sila ay mundong hindi nakikita. Hindi natin sila nakikita at si Allah ay mayroong maraming karunungan sa bagay na ito. Sila ay hindi nakikita maliban lamang sa mga niloob ni Allah na kabilang sa mga propeta niya o mga awliya niya o mga katangkilik niya na kagaya sa nangyari sa propeta sallallahu alaihi wasallam na pinadala ni Allah sa kanya ang anghel. Ang mga anghel po ay napakarami na hindi alam ang bilang maliban lamang sa tagalikha nila. Kagaya sa sinabi ni Allah, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Walang nakakaalam sa mga junod, mga sundalo. Ang tinutukoy dito ng mga sundalo o mga kawal ay mga anghel. Malibang ang Panginoon mo, maliban lamang sa Kanya. Kay Allah, walang nakakaalam sa mga kawal ng Panginoon mo, kundi siya, illahu. Kung nais nating malaman ang dami ng mga nilikhang ito, pagnilayan po natin, pag-isipan po natin yung naunang hadith na atin ng sinipi noong nakaraang aralin tungkol sa Al-Baitul Ma'mur ng salin, ang bahay na dinadalaw-dalaw, na ang tinutukoy dito ay ang Kaaba sa langit, na sa simula ng pagkakalikha nito ay pinapasok ito araw-araw ng 7,000 anghel na hindi na muli pang babalik. Pag-isipan na lamang natin, pagnilayan,
pagbulay-bulayan na mula nang nilikha ang Al-Baitul Ma'mur, pinapasok ito araw-araw ng 70,000 na mga anghel na hindi na muling babalik pa. Ibig sabihin, araw-araw, iba't ibang anghel na naman ang papasok sa samba, magtatawaf dito sa Al-Baitul Ma'mur. Inulat din ni Abu Hurairah na bumababa ang mga anghel sa Laylatul Qadar. Ang Laylatul Qadar na kung saan lilitaw sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan na sinasalin itong gabi ng pagtatakda, na ganito ang ating mababasa sa hadith: wa innal malaikata tilka laylata aktharu fil ardi min adadil hasa. Tunay na mga anghel sa gabing iyon ay higit na marami sa lupa kaysa sa bilang ng mga buhangin. Nakakayanan bang bilangin ang mga buhangin? Ang mga ito ay mga anghel lamang na bumababa sa Laylatul Qadar. Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig sa atin na ang bilang ng mga anghel ay wala pong limitasyon. May mga anghel na nakatalaga sa punlay, sperm, ng nagtalik na mag-asawa. Bawat tao ay may nakatalagang 2 anghel. Ng isang anghel ay nagbabantay at ang isang anghel naman ay naggagabay sa kabutihan. Kaya sabi na may akda, fahum alamun ghaibi la yaka'una tahta madarik al-hawasil insaniya. Sila ay mga nilalang na nakalingid, hindi nakikita. Hindi sila nalalagay sa ilalim ng mga katalusan ng mga pandamang pantao. Sila po'y mga nilikhang hindi nakikita, hindi matatalos ng isipan at anumang pandama ng tao ang kanilang kairalan, ang kanilang pag-iral, anyo, bilang, o anumang kakanyahan nila, o anumang katangian nila, sapagkat sila'y mga nilalang na nakalingid. Fil hayati dunya illa liman sya Allah, karu'yatin nabiyyina sallallahu alaihi wasallam li Jibril ala surati allati khalaqahu Allah alaiha. Sa buhay pang mundo, maliban sa sinumang niloob ni Allah na makakita gaya ng pagkakita ng propeta natin sallallahu alaihi wasallam kay Anghel Jibril, sa anyo nitong nilikha siya ni Allah ayon doon. Dito sa ating paniniwala nang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Anghel Jibril, hindi siya nagkatawang tao, kundi nakita siya sa realidad na pagkakalikha sa kanya ni Allah. At ito ay sa kakayahan ni Allah na lumikha ng mga anghel. Innama yurawna fil akhirah. Makikita lamang sila sa kabilang buhay. Nagsabi si Allah, yawma yarawna al-malaikata la bushra yawma idilil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Sa araw na makikita nila ang mga anghel, walang balitang nakagagalak sa araw na iyon para sa mga salarin, at magsasabi ang mga anghel, isang hadlang na hinadlangan. Makikita sila ng mga kuffar o mga tumangging sumampalataya sa araw ng pagbangon o araw ng paghukom. At ang pagkakita nilang ito ay magpapatindi lamang sa kanilang pagsisisi at panghihinayang kung bakit hindi sila sumampalataya noong sila ay nasa mundo pa lamang.
At ito'y magpapatindi pa sa kanilang pagkahamak, pagkaaba, at pagkasindap, sapagkat ang mga anghel na ito ay hindi mabuting balita ang dala para sa kanila, bagkus ay balitang kaparusahan sa impyerno. Nagsabi pa si Allah, wala malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Ang mga anghel ay papasok sa kanila sa bawat pinto. Samantalang ang mga mananampalataya naman ay babalitaan ng mga anghel ng mabuting balita ng pagpasok sa paraiso, ayon sa talatang ito, na kung saan ganito ang ating mababasa. Basahin natin ang tafsir. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim muhanniina min jami' abwabi manazilihim fil jannah. Ang mga anghel ay papasok sa kanila habang mga bumabati mula sa lahat ng mga pinto ng mga tirahan nila. Ang tirahan nila, tirahan ng mga sumampalataya sa paraiso. At sasabihin sa kanila yung sunod na aya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kapayapaan ay sumain niyo dahil nagtiis kayo noong kayo na sa mundo, sapagkat kay inam ang magandang pinakakahinatnan sa tahanan. Ito ay talatang 24. Walakin Allah a'tahumul qudrata ala tahawuli wa tashakkuli ala hayatil adamiyin. Subalit si Allah ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan sa pagbabagong anyo at pagsasahogis ayon sa anyo ng mga tao. Nagsabi siya, ito yung aya na ating babasahin. Ito ay sa pamagitan ng kalooban at karunungan ni Allah. Ito ay kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Allah bilang pagpapaalala sa pagpapadala niya kay Jibril alayhisalam kay Birheng Maria upang iparating ang mabuting balita ng pagdadalang tao nito kay Jesus. Na ganito ang ating mababasa. Fattakhadat min dunihim hijaba faarsalna ilayha ruhana fatamatthala laha basharang sawiya. Saka gumawa siya mula sa pagbukod sa kanila ng isang tabing. Saka nagsugo kami sa kanya ng espiritu namin. Espiritu ang tinutukoy ay si Anghel Jibril. Saka nag-anyo ito sa kanya bilang taong lubos. Tao. Nag-aanyong tao ang mga dambuhalang mga nilikhang ito. Ito yung kakanyahang ibinigay na kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Sinabi din ni Allah, kagaya sa kwento tungkol sa mga anghel na pinadala niya upang ipatupad po ang parusa sa bayan ni Lot. Dumaan mo na ang mga anghel na ito kay Ibrahim sa Jerusalem. Sinasabi ng mga mufassirun na ang mga anghel na ito ay sina Jibril, Mikael at Israfil. Na kung saan sinabi niya, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Talagang naghatid ang mga anghel na sugo namin kay Abraham ng balitang nakagagalak, mabuting balita. Nagsabi sila, kapayapaan. Nagsabi siya, kapayapaan. Kaya hindi naglaon na naghatid siya ng isang goyang inihaw. Ngunit noong nakita ni Ibrahim ang mga kamay nila na hindi umaabot doon sa inihaw na goya, naghinala siya sa kanila at nakadama siya mula sa kanila ng isang pangangamba, takot. Nagsabi sila, huwag kang mangamba,
tunay na kami ay isinugo sa mga tao ni Lot. Nagsabi pa siya, walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'a qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulur rashid. Noong dumating ang mga anghel na sugo namin kay Lot, sumama ang loob niya sa kanila, pinanikipan siya sa kanila ng dibdib at nagsabi, ito ay isang araw na nakaririndi. Dumating sa kanya ang mga kababayan niya na nag-aapura patungo sa kanya at bago pa niyan, sila dati ay gumagawa ng mga masasagwa. Nagsabi siya, o mga kababayan ko, ang mga ito ay mga babaeng anak ko. Sila ay higit na dalisay para sa inyo. Mga babaeng anak ko, hindi ito nangangahulog ang mga anak ni Lot, kundi ang tinutukoy dito ay ang mga nasa sakupan niya. Kasi sa kwento ng Biblia na mas pinili ni Lot na ipaghahasa yung kanyang mga anak na babae doon sa mga masasamang mga kalalakihan na kung saan ang pagnanasa ay hindi na sa babae kundi sa kapwa lalaki. Pero ang tinutukoy dito ayon sa Quran na mga babaeng anak ko, sabi ni Lot alayhis salam, ay ang mga nasa sakupan niya na iniutos niya at itinuturo sa mga nabaluktot na kalikasan ng mga kalalakihang ito na sa halip na magnasa sa babae, ang pinagnanasaan ay kapwa lalaki. Inuutosan niya sila na mag-asawa ng mga anak niya. Nang tinutukoy ay ang mga kababayang nasa sakupan niya. Tuloy natin ang basa. Kaya mangilag kayong magkasala kay Allah at huwag kayong magpahiya sa akin sa mga panauhin ko. Huwag niyong pakialaman ng aking mga panauhin. Wala bang kapilang sa inyo na isang lalaking matino? Lahat na ba kayo ay mga baluktot ang inyong mga kalikasan? Ang karugtong ng talata, Qalu ya Lot, inna rusulu rabbika la yasilu ilaik. Nagsabi sila, Lot, tunay na kami ay mga sugo ng Panginoon mo. Hindi sila aabot sa iyo. Ang mga salitang ito ng huling talata, ito rin ay batayan na ang mga anghel ay nagkakatawang tao sa utos ni Allah para sa isang obligasyon. Dito sa mga talatang ito ay nagkakatawang tao sila sa anyo ng mga kabataang pogi. Fakano alayhimussalam ala surati Rijal wa kadalika hina ata Jibril nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifati rajuli shadidi bayad thiyab shadidi sawad ash-sha'r wa kana yatihi ahyanan ala surati Dahyat al-Kalbi radhiyallahu anhu. Kaya sila, sumakan nila ang pangangalaga rito ay naging nasa anyo ng mga lalaki. Gayon din ang dumating si Anghel Gabriel sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa anyo ng isang lalaking matindi ang kaputian ng mga damit, matindi ang kaitiman ng buhok. Pumunta si Anghel Gabriel sa kanya noon, magkaminsan-minsan sa anyo ni Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu na isang sahabi. Gayon din naman,
nang dumating si Jibril alayhi salam sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nakasuot ng maputing-maputi na damit upang turuan ang mga sahaba ng kanilang relihiyon na mga haligi ng Islam, mga haligi ng iman at ihsan, na ang buhok niya'y maitim na maitim at kung minsan ay nasa anyo ng isang sahabi na nagngangalang Dihya bin Khalifatul Kalbi, na si Dihya bin Khalifa al-Kalbi na poging sahabi. Ito daw ay pogi na sahabi. At ang pagkakatawang tao ng mga anghel ay upang hindi mahintakutan ang propeta at mapanatag siya na ito'y sugong nagmula kay Allah. Ang tanong, ano ba ang kahantungan ng mga anghel? Sila ba'y namamatay? Sa huling araw, ang mga anghel ay mamamatay na kagaya din ng mga tao at jin. At ang pinagbatayan nito ay ang salita ni Allah na وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهَا أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Iihip sa tambuli, saka mahihimatay ang sinumang nasa mga langit at ang sinumang nasa lupa, maliban sa sinumang niloob ni Allah. Pagkatapos, iihip dito sa muli, sa kabiglang sila ay mga nakatayo na nakatingin. Ang mga anghel ay saklaw ng talatang ito na ating binasa sapagkat sila'y nasa langit. Dahil dito, sinabi ni Ibn Kathir sa tafsir niya sa talatang ito na ating binasa, هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله كما هو مصرح به مفسرا في حديث الصور المشهور ثم يقبض أوراح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء ويقول لمن الملك اليوم 3 مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. Ang sali ng tafsir, ito ang ikalawang pag-ihip sa tambuli, na pag-ihip sa ikakamatay. Sa pamagitan nito'y mamamatay ang mga buhay na naninirahan sa mga langit at lupa, maliban sa sinumang niloob ni Allah. Pagkatapos nito'y ang mga kaluluwa ng mga natitirang nilalang ay kukunin at ang huling mamamatay ay ang anghel ng kamatayan at ang mananatiling buhay ay Al-Hayyul Qayyum, si Allah, ang buhay na mapagpanatili, na siya ang nasa simula, na mananatili ng walang hanggan. At magsasabi siya, Limanil mulkul yawm, sa kanino ang paghahari sa araw na ito. Babanggitin niya ito ng 3 ulit at sasabihin din niya, Lillahil wahidil qahhar, sa kay Allah o ukol kay Allah ang nag-iisa ang palalupi. Ang nagtuturo din na ang mga anghel ay mamamatay ay ang salita ni Allah, Kullu shay'in halikun illa wajha.
bawat bagay ay masasawi, mamamatay, mapapahamak, maliban sa mukha niya. Isa pang tanong, may mamatay bang anghel bago pa ang pag-ihip ng tambuli? Ang kasagutan po sa tanong na ito ay si Allah lamang ang nakakaalam, sapagkat ito ay bagay na pang nakalingid at wala itong batayan. At ang paniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa sa mga bagay na pang nakalingid ay ayon lamang sa batayang ang pakahulugan ay laging lantad o literal. Kaya naman, hindi ipinahintulot sa sinuman ang magsalita tungkol sa tanong na ito nang walang batayan, sapagkat ang mga anghel ay mga nilalang na pang nakalingid o hindi nakikita. Sinampalatayanan natin ito dahil sa mga batayang mula sa Quran at Sunnah. Ang tekstong batayan lamang ay nagtuturo na ang kamatayan nila ay sa huling araw. Sila'y mamamatay at muling mabubuhay din na kagaya sa mga tao sa lupa at lahat ng mga nilalang. Subalit, bago pa nito sa buhay na ito sa mundo, ang paniniwala natin ay tawqif. Hindi natin alam sapagkat hindi ito ipinaalam sa atin ni Allah. At sapagkat ang mga pinaniniwalaan natin, ang ating aqida ay tawqifiyah. Si Allah lamang ang higit na nakakaalam. Muli, hanggang dito na muna ang aralin natin sa ngayon. At sa sunod na aralin natin, ay tatalakayin natin ang natitirang mga sari-saring gawain ng mga anghel. Hiling natin kay Allah na naway turuan niya tayo na magpapakinabang sa atin at magpapakinabang sa atin ang anumang natutunan natin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول